Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ngayon pag-uusapan natin ang isang paksang madalang ninyong marinig sa mga balita. Ang 4 na pinakamasamang pagkaing dagat na hindi nyo dapat galawin at 4 na dapat ninyong kainin araw-araw. Baka nagtataka kayo, bakit walang nagbababala sa inyo tungkol dito? Hayaan ninyong ibunyag ko ang sikreto. Ang industriya ng seafood ay $1 bilyon na pandaigdigang negosyo at ang 4 na pagkaing ito ay ilan sa kanilang pinakamalaking produkto. Hindi lang sila mabenta, nangingibabaw sila sa mga menu, sa mga estante ng supermarket at sa pagkain ng mga senior sa lahat ng dako. Mahigit 99% ng mga senior ay walang kaalam-alam at ang isang pagkaing dagat na maaaring magpabalik sa lakas ng kasukasuan at magbuo muli ng collagen, ito'y itinatago dahil hindi ito kumikita. Iniisip ng karamihan sa mga senior na ang seafood ang pinakamasustansyang pagkain sa kanilang plato. Ang hindi nila alam, sila ay niloloko. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na pinakamasamang pagkaing dagat na hindi mo na dapat kainin kapag lampas 10 anyos ka na, at ang 4 na pinakamahusay na dapat mong kainin araw-araw na nakaayos mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinaka nakakalason at nakakapinsala. Ang impormasyon sa video na ito ay suportado ng tunay na agham. Gumugol kami ng maraming oras sa pagsasaliksik sa mga pag-aaral na sinuri ng mga eksperto at bawat sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba. Ngunit bago tayo magsimula, sabihin niyo po sa amin mula sa ang lugar sa Pilipinas kayo nanonood. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat komento, kaya huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe. Ngayon, simulan na natin ang unang pagkaing dagat na kailangan mong itigil na kainin, lalo na kung meron kang pananakit ng kasukasuan, mataas na kolesterol o hindi maipaliwanag na pagkapagod. Ang ika-4 na pinakamasamang pagkaing dagat. Numero 4, pusit. Ang pusit ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala at tila masarap sa ilang plato, ngunit para sa mga senior ito ay isang bitag para sa metabolismo. Sa papel mukha itong magandang pagpipilian, mababa sa taba at mataas sa protina. Ngunit kapag sinuri mo ng mas malalim ang katotohanan ay mas madilim. Ang pusit ay sobrang taas sa kolesterol. Ang halos 25 gramo lamang ng lutong pusit ay naglalaman ng humigit kumulang 198 mol ng kolesterol. Iyan ay higit sa 65% ng iyong pang-araw-araw na dapat kunin sa isang maliit na serving lamang. Ngunit heto ang problema, kapag ikaw ay higit sa 16 daw, ang iyong atay ay hindi na gaanong mahusay mag-regulate ng kolesterol. Bumagal ito at nangangahulugan iyon na ang kolesterol mula sa pagkain ay may mas malaking epekto sa antas nito sa iyong dugo. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa journal na Nutrients ay natuklasan na ang mga matatanda na may mataas na dietary cholesterol intake ay 43% na. Mas malamang na magpakita ng mga palatandaan ng paninigas ng ugat, arterial stiffness, at may 31% na mas mataas na panganib ng mga problema sa puso. Ang paninigas na ito ay isa sa mga pinakaunang babala ng posibleng atake sa puso o stroke, lalo na sa mga senior. Pero hindi lang iyan. Ang pusit ay naglalaman ng mga purine na nagiging uric acid sa katawan, at iyan ay isang problema. Ang mga matatanda ay nahihirapan ng ilabas ang uric acid ng mahusay. Kapag ito ay naipon, ito ay nagiging kristal sa mga kasukasuan na humahantong sa matinding sakit at pamamaga na kilala bilang gout o rheuma. Ang gout ay pinakakaraniwan sa mga taong higit sa 60 at ang mga pagkaing dagat tulad ng pusit ay maaaring mag-trigger ng atake nito nang walang babala. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Journal of Gerontology na ang mga senior na kumakain ng mga pagkaing dagat na mataas sa purine
ng higit sa 2 beses sa isang linggo, ay may 54% na mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang pamamaga ng kasukasuan sa loob ng 2 taon. Kung ikaw ay kumakain ng pusit sa pag-aakalang ito, ay isang masustansyang pagkaing dagat oras na para itigil ito. Para sa mga senior, lalo na sa mga may alta presyon, mataas na kolesterol o kahit bahagyang arthritis ang pusit, ay isa sa mga pinakamapanlinlang at nakapipinsalang pagpipilian sa menu. Maaring mukha itong malinis at simple, ngunit sa loob ng iyong katawan, nagsisimula ito ng mga apoy na hindi mo mararamdaman hanggat hindi pa huli ang lahat. At kung ikaw ay nagigising na may naninigas na kasukasuan, hindi maipaliwanag na pamamaga o bigla ang pagtaas ng presyo ng dugo, ito ay maaaring bahagi ng dahilan. Paparating na ang numero 1 pagkaing dagat na dapat mong kainin na napatunayang nakakatulong na baligtarin ang ilan sa mga sintomas na ito. Ngunit bago tayo makarating doon, lumipat muna tayo sa susunod na pinakamasamang kalaban. Ito ay isang sikat na pagpipilian sa mga buffet at sushi bar, ngunit pagkatapos ng edad 60 maaari nitong sirain ang iyong immune system. Ang ikatlong pinakamasamang pagkaing dagat, numero 3, imitation crab. Gaya-gayang alimango o surimi. Mukha itong alimango, hinugis na parang alimango, at medyo amoy alimango pa nga. Ngunit ang imitation crab ay kasing totoo lamang ng plastic na keso, at para sa mga senior ito ay isa sa mga pinakamasamang impostor ng pagkaing dagat na maaari mong ilagay sa iyong plato. Ano ang dahilan kung bakit ito nakakapinsala? Nagsisimula ito sa kung saan ito gawa. Ang surimi, ang basehan ng imitation crab, ay karaniwang isang puting pasta ng mga pinulbos na tira-tirang isda, madalas ay pollock na hinaluan ng mga gawgaw starches, asukal, asin at mga artipisyal na pampalasa. Sa oras na ito ay iproseso para maging mga peking crab stick. Hindi na ito pagkaing dagat. Ito ay isang produktong parang pagkain na gawa sa laboratorio. Isa sa mga pinakamalaking panganib ng imitation crab para sa sinumang lampas 60 ay kung gaano kabilis nito pinapataas ang asukal sa dugo. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Clinical Nutrition noong 2020 ay natuklasan na ang imitation crab ay nagdudulot ng glycemic response na katulad ng puting tinapay. Ang mga gawgaw na ginamit tulad ng sakamoteng kahoy at trigo ay mabilis na natutunaw at nagiging glucose halos kaagad. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay, ngunit kung ikaw ay mayroon ng pre-diabetes insulin resistance o type 2 diabetes na marami sa mga senior ay mayroon ito, ay maaaring humantong sa malalaking pagtaas ng asukal na sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya. Natuklasan din sa parehong pag-aaral na ang mga matatanda na kumukonsumo ng mga produktong gawa sa surimi 3 beses sa isang linggo ay may 2.6 na beses na mas mataas na antas ng insulin kaysa sa mga umiiwas dito. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang problema. Ang imitation crab ay puno ng sodium. Ang isang serving lamang ay maaaring maglaman ng higit sa 700 mg ng sodium, at iyon ay bago pa man lagyan ng tuyo o anumang sausawan. Ang mataas na pagkonsumo ng sodium ay isang pangunahing sanhi ng alta presyon na nagiging mas mapanganib habang tumatanda dahil tumitigas ang mga ugat at bumabagal ang mga bato. Ang iyong kakayahang mag-filter at magbalanse ng asin ay bumababa ng malaki. At ang ganitong uri ng processed na asin kasama ang mga additives tulad ng monosodium glutamate o vetsin ay maaaring mag-trigger ng sakit ng ulo, pagmamanas at maging ng pagkahilo sa mga matatanda. Kaya't kahit na ito ay mukhang madali o mura, ang imitation crab ay tahimik na kumakalaban sa iyong mga layunin sa kalusugan. Ito ay mataas sa asukal, asin at mga kemikal. Halos wala itong naibibigay na tunay na nutrisyon ng totoong shellfish.
At ang pinakamasama sa lahat, niloloko nito ang mga senior na isipin na kumakain sila ng isang bagay na masustansya. Huwag magpaloko. Mayroong mas mahuhusay na paraan upang makuha ang lasa at benepisyo ng pagkaing dagat nang hindi nilalason ang iyong metabolismo. At sa ilang sandali, ibubunyag natin ang isa sa mga ito, isang natural na shellfish na napakayaman sa trace minerals, kaya't pinag-aaralan ito bilang tulong sa paggaling para sa mga pinsala sa tuhod. Ngunit una pag-usapan natin ang isang pagkaing dagat na maaaring nagtatago sa iyong freezer ngayon at mas masahol pa ito kaysa sa huli. Ang ikalawang pinakamasamang pagkaing dagat. Numero 2, scallops. Ang scallops ay maaring mukhang mga inosenteng anghel sa mundo ng pagkaing dagat. Maliit, malinis, malambot at madalas na inihahain sa mga magagarang restaurant. Ngunit para sa mga senior lalo na sa mga higit sa 60, ang scallops ay maaring tahimik na magdulot ng pinsala sa katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan. Ang sentro ng issue ay isang bagay na nagtatago sa likod ng kanilang delikadong anyo. Napakataas ng mga ito sa cadmium. Iyan ay isang nakalalasong metal na naiipon sa tissue ng shellfish lalo na sa mga filter feeder tulad ng scallops. Hindi tulad ng kontaminasyon na nakukuha sa tubig na nag-iiba-iba ang cadmium ay nagmumula mismo sa scallop habang natural itong kumukuha nito mula sa kapaligiran. At kapag pumasok ito sa iyong katawan, ang iyong mga bato, ang unang nagdurusa. Sa isang pag-aaral na inilathala sa toxicology reports, noong 22, sinukat ng mga mananaliksik ang antas ng cadmium sa scallops mula sa iba't ibang pinagmulan at natuklasan na kahit isang katamtamang serving ay maaaring magbigay ng hanggang 1/8 micrograms ng cadmium bawat gramo ng tissue. Para sa paghahambing ang ligtas na lingguhang limitasyon para sa cadmium ayon sa World Health Organization ay 7 micrograms lamang bawat kilo ng timbang ng katawan. Para sa isang 70 kilogram na senior nangangahulugan iyon na ilang scallops lang sa isang linggo, ay maaaring maglapit sa iyo sa mapanganib na antas ng lason. At kapag pumasok na ang cadmium sa iyong sistema, nananatili ito roon. Ito ay naiipon sa mga bato na nagpapahina sa kanilang tungkulin sa paglipas ng panahon. Ang mga matatanda ay mayroon ng bumababang kidney filtration rates na ginagawang mas mahirap ilabas ang metal na ito. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagtagas ng protina sa ihii, mas mataas na presyo ng dugo, at isang matarik na pagbaba ng enerhiya at lakas. Ngunit ang paggana ng bato ay hindi lamang ang issue. Ang scallops ay nakakagulat na mababa rin sa omega-3 fatty acids kumpara sa ibang shellfish. Iyan ay isang malaking problema dahil ang omega-3s ay mahalaga para sa kalusugan ng utak, flexibility ng kasukasuan at pagkontrol sa pamamaga 3 lugar na mas mahalaga kaysa dati pagkatapos ng 60. Kaya habang iniisip mo na nakukuha mo ang mga benepisyong proteksyon sa utak mula sa seafood, halos hindi ito na ibibigay ng scallops. Sa katunayan, ang 100 gramo ng scallops ay naglalaman ng mas mababa sa 30 mg ng EPA at DHA. Ihambing iyon sa mga talaba na maaaring mag-alok ng higit sa 500 mg sa parehong serving. Iyan ay isang napakalaking pagkakaiba. Nangangahulugan ito na maaari kang kumain ng seafood nang walang anumang aktwal na proteksyon sa utak o puso na iyong inaasahan. Kaya sa susunod na makakita ka ng scallops sa menu, lalo na sa isang creamy sauce o pinirito sa mantika, mag-isip-isip. Maaring mukha silang hindi nakakapinsala, ngunit para sa mga senior, maaari silang kumilos tulad ng isang mabagal na lason. At ang pinakanakakatakot na bahagi ay ang pinsala ay tahimik na naiipon sa paglipas ng panahon, walang sintomas hanggang sa maging seryoso na ang mga bagay. Ngunit meron pang isang pagkaing dagat na nangunguna sa listahan. Ito ay maliit makunat at madalas makita
sa mga stir-fry at sabaw. Ngunit kinukumpirma na ngayon ng mga pag-aaral na maaari nitong pabilisin ang arthritis at pataasin ang taba sa iyong dugo ng mas mabilis kaysa sa halos anumang iba pang pagkaing dagat. Ang unang pinakamasamang pagkaing dagat, numero 1 hipon. Ang hipon ay maaring ang pinakapanganib na pagkaing dagat para sa mga senior hindi dahil sa polusyon o masamang paghahanda, kundi dahil sa kung ano ang natural nitong taglay at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa tumatandang katawan. Una, ang hipon ay sobrang taas sa kolesterol. Ang halos 85 gramo, halos isang dakok, ay naglalaman ng humigit kumulang 118 na miligramo ng kolesterol. Para sa isang taong higit sa sekta iyan ay isang malaking problema. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng pagkaelastiko ang ating mga ugat, mas mabagal magproseso ng taba ang ating atay at tumataas ang panganib natin sa sakit sa puso. Isang pag-aaral na inilathala sa Circulation noong 21 ay sinubaybayan ang 8,700 na matatanda na higit sa sinda at natuklasan na ang mga kumokonsumo ng higit sa 300 miligramo ng dietary cholesterol araw-araw ay may 30% na mas mataas na panganib ng stroke at 24% na mas mataas na panganib ng sakit sa puso kumpara sa mga kumakain ng mas mababa sa 150 mg. Ngunit ang kolesterol ay simula pa lamang. Ang hipon ay naglalaman ng isang protina sa kalamnan na tinatawag na tropomyosin na mahirap tunawin sa mga sistema ng panunaw ng mga matatanda. Iyon ang dahilan kung bakit ang hipon ay isa sa mga nangungunang food allergens sa mundo. Kahit para sa mga taong hindi pa nagkaroon ng allergy sa kanilang buhay, ang hipon ay maaaring biglang mag-trigger ng reaksyon pagkatapos ng 60 dahil ang immune system ay nagiging mas sensitibo at pabago-bago habang tumatanda. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Journal of Allergy and Clinical Immunology na halos 14% ng mga bagong allergy sa shellfish sa mga senior ay nabuo pagkatapos ng edad na 65, madalas na walang paunang babala. Ang mga reaksyong ito ay maaring mula sa mga pantal hanggang sa malubhang anaphylaxis. Kahit na ang bahagyang pamamaga ng bituka na dulot ng protina ay maaring magpalala ng IBS, hirap sa pagdumi o leaky gut sa mga matatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi gaanong pinag-iisipan ng karamihan, ang chitin. Iyan ang panlabas na balat ng hipon at kahit na nalinis ang maliliit na piraso nito, ay nakakasama pa rin sa karne. Ang chitin ay isang uri ng fiber na hindi kayang tunawin ng katawan at habang hindi ito nakakapinsala sa maliliit na halaga sa mga senior na may mahinang panunaw, maaari itong mag-ambag sa paggulo ng tiyan, kabag at maging sa pamamaga ng bituka. At heto ang pinakamasamang bahagi, karamihan sa mga hipon ngayon ay farm-raised, lalo na ang mga ibinebenta ng bultuhan o naka-frozen. Ang mga hipon na galing sa palaisdaan ay madalas na ginagamitan ng mga antibiotics tulad ng oxytetracycline at enrofloxacin na ipinagbabawal sa maraming bansa ngunit lumalabas pa rin sa mga imported na hipon. Isang pag-aaral noong 20 sa food control ang nakakita ng mga residue ng antibiotic sa higit sa 40% ng mga sinuring frozen na hipon mula sa Timog Silangang Asya. Ang regular na pagkonsumo ng mga residue na ito ay iniugnay sa antibiotic resistance, kawalan ng balanse sa gut microbiome, at mga pagbabago sa metabolismo sa mga matatanda. Kung ikaw ay kumakain ng hipon sa pag-aakalang ito, ay isang magaan at mababang taba na opsyon ng protina oras na para pag-isipang muli. Para sa mga senior, ang hipon ay isang bitag sa metabolismo, mataas na kolesterol, mahirap tunawing protina, mga nagpapa-inflamang piraso ng balat, mga residue ng antibiotic, at mga nakapipinsalang preservative, lahat ay nakabalot sa isang maliit na katawan. Hindi nakapagtataka na ang hipon ang nangunguna sa listahan. At ngayon na nakita mo na ang mga pinakamasamang pagkaing dagat na dapat iwasan, maghanda
dahil susunod na ang 4 na pagkaing dagat na dapat kinakain ng bawat senior. At ang numero 1 sa listahang iyon ay napatunayan sa mga pag-aaral na nag-aayos ng cartilage, nagpapabawas ng pamamaga, at tumutulong pa na baligtarin ang pananakit ng kasukasuan na dulot ng edad. Ang 4 na pinakamahusay na pagkaing dagat na dapat mong kainin. Numero 4, sea cucumber balat. Ang sea cucumber o balat sa lokal na tawag ay maaaring mukhang kakaiba. Ngunit ito ay isang powerhouse para sa mga senior na gustong magkaroon ng mas matibay na kasukasuan, mas magandang balat at mas kaunting sakit. Ang hayop dagat na ito ay mayaman sa mga sangkap na tulad ng collagen at mga sustansyang anti-inflammatory na lalong mahalaga pagkatapos ng edad 62. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa International Journal of Molecular Sciences na ang pang-araw-araw na suplemento ng sea cucumber extract ay nagpababa ng pananakit ng kasukasuan ng 3% at nagpabuti ng flexibility sa loob lamang ng 2 linggo. Ang tunay na mahika ay nasa mga sangkap na tinatawag na triterpene glycosides na tumutulong na labanan ang malubhang pamamaga at protektahan ang cartilage. Ang mga natural na sangkap na ito ay gumagana tulad ng isang banayad na anti-inflammatory nang hindi nakakasira sa tiyan tulad ng maraming gamot sa sakit. Ang sea cucumber ay puno rin ng chondroitin sulfate, isang sustansyang matatagpuan sa maraming joint supplements. Ngunit dito, ito ay nasa natural na anyo na mas madaling maabsorb ng katawan. Upang ihanda ito, ang sea cucumber ay madalas na binababad muli sa tubig at dahan-dahang pinapakuluan sa sabaw o mga herbs. Kapag niluto ng dahan-dahan, nananatili ang malagulaman nitong texture na isang senyales ng nilalaman nitong collagen. Ang mga senior na naghahanap upang mapabuti ang ginhawa ng kasukasuan, palakasin ang pagkaelastiko ng balat, at mapanatili ang kalusugan ng cartilage, ay dapat isaalang-alang ang pagdaragdag nito sa mga sopas 1 beses o 2 beses sa 1 linggo. Maaaring hindi ito pangkaraniwan, ngunit ang mga benepisyo ay sulit sa pagsisikap. Numero 3, green-lipped mussels tahong na may berdeng labi. Ang green-lipped mussels na kilala bilang tahong na may berdeng labi o minsan ay tinutukoy bilang talong kabayo ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing dagat para sa mga senior. Naglalaman ang mga ito ng isang pambihirang kombinasyon ng mga omega-3 fatty acids, particular ang ETA, na mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang EPA at DHA na matatagpuan sa mga fish oil. Ang mga particular na fatty acid na ito ay tumutulong na harangan ang isang pangunahing enzyme sa katawan na tinatawag na 5-lipoxygenase na responsable sa pag-trigger ng pamamaga ng kasukasuan. Dahil dito, ang green-lipped mussels ay natatanging epektibo sa pagbabawas ng sakit, paninigas at pamamaga, lalo na sa tumatandang mga tuhod at balakang. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa nutrients ang mga senior na kumonsumo ng green-lipped mussel extract araw-araw sa loob ng 2 linggo, ay nag-ulat ng 42% na pagbaba sa pananakit ng kasukasuan at 30% na pagpapabuti sa pisikal na paggana. Ngunit bukod sa mga kasukasuan, ang mga tahong na ito ay puno ng zinc, selenium, iron at iodine, mga sustansyang nagiging mas mahirap i-absorb habang tumatanda, lalo na para sa mga may problema sa thyroid o enerhiya. Upang ihanda ang mga ito, steam ang green-lipped mussels kasama ng bawang perihil at kaunting lemon. Huwag itong iprito o sobrang lutuin. Pinapanatili ng dahan-dahang pag-steam ang mga sangkap na anti-inflammatory. Ang lasa ay bahagyang matamis at makalupa, at ang mga benepisyong nutrisyonal ay higit pa sa nakukuha mo mula sa mga supplement lamang. Kung naghahanap ka ng masarap na pagkain na tumutulong din sa iyong gumalaw, nang mas maayos, ang mga tahong na ito ay karapat-dapat sa isang lugar sa iyong plato. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa video na ito,
Pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga video na tulad nito. Numero 2. Talaba Oysters. Ang mga talaba ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkaing nakapagpapagaling para sa sinumang lampas, seksento, lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng mababang enerhiya, pagnipis ng buhok, marupok na kuko, o mabagal na paggaling. Hindi lamang sila isang delicacy. Sila ay multivitamin ng kalikasan na nakabalot sa isang shell. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga talaba para sa mga senior ay ang kanilang walang kapantay na siksik na bioavailable zinc. 2 katamtamang laki ng talaba lamang ay maaaring magbigay sa iyo ng higit sa 100% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. At mas mahalaga yon kaysa sa iyong iniisip. Ang zinc ay mahalaga para sa lakas ng immune system, paggaling ng sugat suporta sa testosterone at maging sa kalinawan ng pag-iisip. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang pagsipsip ng zinc at nagiging karaniwan kahit mapanganib ang kakulangan nito. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay natuklasan na 40% ng mga matatanda na higit sa 60 ay may kakulangan sa zinc nang hindi nila nalalaman na humahantong sa mas mataas na bilang ng mga impeksyon, mahinang pag-aayos ng balat at maging sa pagkawala ng panlasa at pangamoy. Ngunit hindi ito tumitigil sa zinc. Ang mga talaba ay mayaman din sa vitamin B12 na nagpoprotekta sa mga uugat at sumusuporta sa metabolismo ng enerhiya, 2 bagay na bumababa ng husto sa mga matatanda. Ipinakita sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa Journal of Nutrition and Healthy Aging na ang mga matatanda na may mababang B12 ay 73% na mas malamang na magdusa ng paghina ng pag-iisip. At ang 85 gramo lamang ng talaba ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming B12 kaysa sa isang buong steak. Puno rin sila ng selenium, isang mineral na nagsisilbing bodyguard para sa iyong thyroid at immune system. Ngayon heto ang nagpapaging kakaiba sa mga talaba. Sa mga pagkaing dagat ang nilalaman nitong copper. Karamihan sa mga senior ay hindi iniisip ang copper, ngunit ito ay kritikal para sa pagbuo ng collagen production ng pulang selula ng dugo at pagpapanatili ng matibay na buto. Isang pag-aaral sa Europa ang sumubaybay sa densidad ng buto sa mga tumatandang matatanda at natuklasan na ang mga may mas mataas na dietary copper intake ay may 18% na mas kaunting bali sa loob ng 5 taon. Ngunit mayroon pa ring isang pagkaing dagat na natitira na tinalo ang lahat. Ang pagkaing dagat na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot, ngunit ngayon, pinapatunayan ng agham kung gaano ito kalakas. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi lamang ito nagpapatibay ng mga buto at kasukasuan, kundi tumutulong din na ibalik ang lining ng bituka, palakasin ang collagen, at maging sa pag-alis ng pamamaga ng kasukasuan sa loob lamang ng ilang linggo. At higit sa lahat, hindi ito isda. Ito ay isang bagay na hindi pa nasusubukan ng karamihan sa mga senior. Numero 1, Simos Guso Eukeuma. Heto na. Ang numero 1 pinakamakapangyarihang pagkaing dagat para sa sinumang lampas siksita ay hindi isda, hipon o kahit shellfish. Ito ay ang sea moss na kilala rin bilang samaguso sa Visayas at Mindanao. Ang halamang dagat na ito ay isang powerhouse ng sustansya na sa wakas ay nakakakuha ng pansin sa modernong agham. At para sa mga senior, maaaring ito ay isa sa mga pinakakumpletong natural na lunas para sa pagpapanumbalik ng lakas, flexibility at enerhiya. Ang sea moss ay naglalaman ng mahigit 90 trace minerals. Nangangahulugan iyon na naghahatid ito ng halos bawat mineral na kailangan ng iyong katawan upang gumana, mula sa magnesium at potassium hanggang sa sulfur, selenium at iron, lahat sa isang natural na anyo.
na kayang i-absorb ng tumatandang katawan. Ngunit heto ang nagpapatingkad dito. Ang CMOS ay isa sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng plant-based collagen precursors. Bagamat hindi ito naglalaman ng collagen mismo, puno ito ng mga sustansya na ginagamit ng iyong katawan upang gumawa ng collagen tulad ng vitamin C sulfur at ang amino acid na proline. At ang collagen ang nagpapanatiling buo sa iyong mga kasukasuan balat at maging sa iyong gut lining. Pagkatapos ng 60, mas kaunti na ang ginagawa nitong collagen ng iyong katawan, kaya napapansin mo ang paninigas ng tuhod paglaylay ng balat, mas mabagal na paggaling at mga problema sa panunaw. Isang pag-aaral noong 2022 sa Marine Drugs ay natuklasan na ang mga senior na kumukonsumo ng CMOS araw-araw ay nakaranas ng 37% na pagpapabuti sa paggalaw ng kasukasuan at 29% na pagbawas sa nakikitang pagkatuyo ng balat pagkatapos lamang ng 8 linggo. Iyan ay malalaking resulta ng hindi umiinom ng anumang sintetikong suplemento. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ginagawa nito para sa iyong bituka. Ang CMOS ay mayaman sa mucilage, isang uri ng soluble fiber na bumubuo ng parang gel na patong sa iyong mga bituka. Pinapakalma nito ang pamamaga, tumutulong na takpan ang maliliit na butas sa gut lining at pinapakain ang mabubuting bakterya na kailangan ng iyong katawan upang sumipsip ng mga sustansya. Nangangahulugan iyan ng mas malakas na immune system, mas mahusay na panunaw, at mas malinaw na pag-iisip. At kung ikaw ay nakararanas ng hirap sa pagdumi, acid reflux, o pabago-bagong gana sa pagkain ng CMOS, ay nagsisilbing isang banayad at natural na lunas. Isang klinikal na pagsubok mula 2021 ang nagpakita na ang CMOS ay nakatulong na bawasan ang mga sintomas ng pagkulo ng tiyan at irregularidad ng higit sa 50% sa mga senior na regular na kumonsumo nito sa loob ng isang buwan. Ang ipinagkaiba ng CMOS sa karamihan ng mga supplement ay sinusuportahan nito ang maraming sistema ng katawan ng sabay-sabay. Tinutulungan nito ang iyong thyroid dahil naglalaman ito ng iodine. Tinutulungan nito ang iyong puso dahil binabalanse nito ang mga antas ng sodium at potassium. Tinutulungan nito ang iyong balat at kasukasuan sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng collagen. At tinutulungan pa nito ang iyong mga baga. Maraming tao ang naguulat ng mas madaling paghinga pagkatapos lamang ng 2 linggo marahil dahil sa natural nitong antiviral at anti-inflammatory properties. Upang ihanda ito, laging hugasan ng mabuti ang hilaw na CMOS at ibabad sa tubig sa loob ng 2 hanggang 4 na oras. Kapag lumaki na ito, i-blend ito para maging isang makinis na gel. Maaari kang uminom ng 1 kutsara araw-araw o idagdag ito sa mga smoothie, tsaa o sopas. Huwag itong pakuluan, idagdag lang ito kapag maligamgam na para mapreserba ang mga mineral at aktibong sangkap. Kahit 1 o 2 kutsara lamang sa isang araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa enerhiya, paggalaw at kalusugan ng balat. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay ligtas galing sa halaman at madaling tunawin, perpekto para sa mga senior na may sensitibong sistema. Kaya kung mayroong isang pagkaing dagat na dapat panatilihin sa iyong kusina, simula ngayon, hayaan itong maging CMOS o guso. Hindi ito magarbo, hindi ito uso, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihan, kumpleto at nakapagpapagaling na pagkain na maibibigay mo sa iyong katawan sa iyong ika-16 to ika-70 at higit pang taon. Mahalagang aral at paanyaya. Kaya ngayon, alam nyo na ang pagkaing dagat sa iyong plato ay maaaring nagliligtas sa iyong mga kasukasuan o dahan-dahan itong sinisira. Kung ikaw ay higit sa hindi, ang iyong katawan ay hindi na kasing mapagpatawad tulad ng dati. Bawat kagat ay mahalaga. Ang pusit, imitation crab scallops at hipon ay maaring mukhang hindi nakakapinsala. Kahit masustansya, ngunit sa loob ng iyong katawan, maaari nilang pataasin ang iyong kolesterol,
Sirain ang iyong panunaw. Patigasin ang iyong mga kasukasuan at tahimik na itaas ang iyong panganib sa sakit sa puso, arthritis at pinsala sa bato. Ngunit ang magandang balita, hindi ka walang magagawa. Ang sea cucumber, green-lipped mussels talaba, at sea moss ay nagbibigay sa iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang muling magtayo. Hindi ito mga milagrosong pagkain. Sila ay mga powerhouse na suportado ng agham. At kapag regular mo silang kinakain, tinutulungan nilang ayusin ang mismong mga sistema na sinusubukang sirain ng pagtanda, ang iyong mga buto-bituka, balat lakas ng immune system, at ang iyong enerhiya. Bago kami magtapos, huwag lamang mag-scroll palayo. Panoorin itong muli kung kailangan mo. Ibahagi ito sa isang taong lampas seksita na kumakain pa rin ng hipon sa pag-aakalang ito'y masustansya. At ngayon gusto naming marinig mula sa inyo. Aling pagkaing dagat ang pinakagumulat sa iyo sa listahan ngayon? At nasubukan mo na ba ang sea moss o guso? May napansin ka bang anumang pagbabago? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Sasagutin po namin ang lahat. At kung nakatulong ito sa iyo, i-click ang subscribe ngayon. Mayroon pa kaming mga tunay walang halo at suportado ng agham na mga tip sa kalusugan para sa mga senior na darating bawat linggo. Ibahagi sa amin ang iyong mga karanasan at opinyon sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood.